Hindi maganda ang naging performance ng Gilas Pilipinas sa katatapos lang na Jones Cup kung saan isa lang ang tinalo nila sa 5 laro. Marami nga ang nakapuna sa underperformance ng Gilas, lalo na at kasama ito sa kanilang paghahanda sa paparating na Asia Cup. Pero ganun pa man ay may mga positives na nakuha sa Jones Cup ang ating national team sa kanilang ipinaradang lineup. Sino nga ba ang nambulaga sa kanyang performance sa Jones Cup at ano nga ba ang pulso ng marami sa pagiging naturalized player ni Vanessa De Jesus? Yan na mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys, at underwhelming ang naging performance ng Gilas Pilipinas Women sa Jones Cup. Tanging ang Thailand nga lang ang tinalo nila at natalo sila sa Taiwan Team A, South Korea, Japan at ang huli nga ay sa Taiwan Team B. Wala naman sa mga nakalaban natin ang nasa grupo natin sa Asia Cup, pero ang South Korea ay isa sa mga posible nating makakaharap kung sakaling makakausad tayo sa group stage. Sa mga comments ay majority o halos lahat ay nagsasabi na kulang talaga tayo sa bigs at sobrang agree ako dito. Ang mga forwards na nakasama sa lineup ay hindi nga masyadong nakapagbigay ng impact. Wala nga silang pambanggaan sa loob maliban kay Jack Animam, kaya naman hindi nahigitan ng Gilas ang 2024 Jones Cup performance nila, but rather mas bumaba pa nga sila. Last year kahit hindi tayo katangkaran, may malaking tulong si Jack mula kay Gabby Ramos. Si Gabby noon ay nag-average ng 5.8 points at 6 rebounds per game at yung presence niya sa ilalim ay malaking bagay sana ngayon. Posibleng conflict of schedule lang dahilan sa kanyang pagkawala sa lineup, lalo na at freshman siya sa University of Nevada. Ayon sa kanyang player introduction guys, sa IG ng University of Nevada ay gwardiya ang laro nito at buti naman. Kasi ang ganyang mga height ay tama lamang sa 1 or 2 positions. Maaring sa mga susunod na campaign na natin siya makita pagkatapos ng Asia Cup na magsuot ng Gilas jersey. Kahit pa man dismal lang naging performance ng Gilas sa Jones Cup ay may silver linings pa rin tayong nakuha dito. Isa na nga dyan ay si Sumaya Sugapong. Unang beses na napabilang si Sumaya sa senior team ng Gilas Women na unang naglaro sa Gilas sa FIBA Under-18 Asia Cup noong 2022. Nag-average siya dito ng 9 points per game, pero ang impressive sa kanya ay ang kanyang rebounding at 11.3 per game. Ang pinakamagandang laro niya that Asia Cup ay sa panalo nila against Samoa sa bronze medal game kung saan nagtala siya ng 27 big points, 6 rebounds, 5 assists, and 4 steals. Dito sa katatapos lang na Jones Cup ay as the tournament progresses ay ipinakita niyang maasahan siya pagdating sa opensa. She scored 7 points along with 2 rebounds kontra Taiwan Team A na sinundan niya ng 11 points at 5 rebounds sa panalo natin kontra Thailand. Sa laban natin kontra Korea ay nagtala siya ng 16 points at 4 rebounds at ang huli niyang laro ay kontra Japan kung saan duguan siya ng masiko siya ng isang Japanese player ay nagtala naman siya ng 10 points and 3 rebounds. Hindi na nga siya pinaglaro sa huling laban natin kontra Taiwan Team B for precautionary measures. Ang ipinakita ni Sumaya sa nakaraang Jones Cup ay patunay na she belongs sa senior level, lalo na't kasalukuyan siya naglalaro sa USNCAA Division I School. This year lilipat siya sa Arizona Wildcats, pero dati siyang naglaro sa University of California in San Diego kung saan nag-average siya ng 14.8 points at 4.2 rebounds per game. Hindi basta-basta ang naiambag ni Sumaya sa UC San Diego. Game winner layup lang naman ang nagawa niya sa semifinals ng Big West kontra sa top seed na Hawaii. Pinangunahan niyang scoring ng kanyang team sa game na ito with 17 markers together with 5 rebounds and 2 assists. At sa panalo nila sa finals kontra University of California in Davis ay nakapagtala siya ng 11 points, 7 rebounds, 3 assists, earning her all-tournament honors. Ito ang unang Division I Conference Championship ng kanyang school. Dahil sa magandang pinakita ni Sumaya ay nakuha niya ang Big West Tournament MVP. At hindi lang doon guys nagtatapos ang mga achievements niya. Siya ay 4-time Big West Player of the Week sa nakaraang season kung saan nakuha niya ito sa mga weeks ng December, January, and February. Nag-average siya dito ng 17.5 points, 9.5 rebounds, 3 assists, and 2.5 steals per game. Kasama din siya sa All Big West First Team na nirecognize ang kanyang abilidad para maging isang two-way player. Kaya naman big catch talaga si Sumaya para sa Arizona Wildcats at para na rin sa Gilas Pilipinas. She's a clutch player, versatile leader at elite sa kahit anong level kaya pasok siya sa senior team natin.
Kaya naman naiintindihan ko ang panawagan ng marami na baka panahon na para kumuha ng mas matangkad na naturalized player ang Gilas na papalit kay Vanessa De Jesus. Lalo na at nag-emerge na ang mga promising young guns natin tulad nila Sumaya Sogapong at Naomi Panganiban. Pero posibleng tuson pa ito guys para sa paparating na Asia Cup. Malamang kung mangyayari man yan ay after na ng Asia Cup, lalo na at magiging busy si Vanessa sa bagong chapter niya sa Notre Dame. Valid naman lahat guys ang komento nyo na kailangan natin ng mas malalaking players para palakasin ang frontline ng Gilas sa Asia Cup. Kaya abangan natin kung ano ang mga adjustments at gagawin ni Coach Pat Aquino para makabawi sa hindi magandang ipinakita ng Gilas Pilipinas Women sa Jones Cup.